Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto, bigyan po natin ng komento at reaksyon. Nako, kumanta na. PBBM Palacio tinuro ni Representative Rindon. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga. Simulan na po natin to. Kinanta nga ni Bicol Saro Representative Rindon, Tere Rindon, si ang Palacio. Palacio, eto mga kababayan ng balita. Teka lang. Ito po. Sabi po ni Rindon mga kababayan, hindi insertion substandard flood control projects originated from Palace budget proposal. Nako. Kumanta na, binisto, bumaliktad na po itong si Rindon. Batay po sa kanilang investigasyon, dato substandard, ito po yung dalawa daw. Dato substandard flood control projects in Bulacan that was inspected by President Ferdinand Marcos Jr. recently were part of the 2022 and 2023 National Expenditure Program, or NEP, submitted by Malacanang to Congress. Nako po. Ano itong pasabog na rin doon mga kababayan. Parang ang lumalabas dito ay Malacanang pala or sa President Bongbong Marcos Jr. ang nag-propose nito to Congress. Papunta po sa Kongreso. Galing Malacanang, ibig sabihin mga kababayan, galing kay President Bongbong Marcos Jr. pala. Yung kanyang ininspeksyon na dalawang ghost ba? Or substandard na flood control project dyan sa Bulacan. Nako po. Yari kang bata ka. Ibig sabihin ba nito, chine-check lang ni President Bongbong Marcos Jr. yung kanyang proyekto? Galing pala sa Malacanang mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Pinaglololo ko naman tayo dito Bakit? Galing pala sa kanila tapos kung iimbestigahan, Ngayon, magla-lifestyle check pa. Tama lang na mag-lifestyle check para makita naman po ng taong bayan kung paano. Paano ninyo kinurakot yung bilyones-milyones na kaban ng bayan, di ba? Anyway, ito President Bongbong Marcos Jr. Hinamon po. Ang hamon po ni Representative Tino yata ito ng ACT Teachers Party List. Sabi po dito, ang hamon natin kay President Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle check sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Nako, yan na. Magigisa kayo ngayon sa sarili niyong mga pananilita. Yung mga binibitawan yung mga salita ay pabalik sa inyo ang turo ng taong bayan. Di ba? At saka, speaking of pagtuturo mga kababayan, ito si Abante. Si Abante naman po mga ka-review natin, ay teka lang, hindi si Abante muna, si Abante. Nasaan na ba si Abante? Kasi ito mga kababayan, si Abante nagturo. Itinuturo na naman po ang Duterte dito po sa flood control project na ito. Isipin nyo mga kababayan, sabi, hinamon ni Abante na isiwalat di umano ang pondo ng flood control ni Representative or Congressman Pulong Duterte. Ang problema nga dyan, Abante, may nagre-reklamo ba doon sa kanilang lugar? Dyan sa Davao City, may nagre-reklamo ba ng flood control project? Kung may nagre-reklamo, okay. Kasi sasabihin, ito, tingnan niyo.
hindi magandang pakakagawa, 'di ba? Pero ito, pakinggan muna natin sa Abante mga kabayan at bigyan po natin ng reaction to. Ang tumbok ni Abante dito, Duterte na naman po ang may kasalanan or may something na involved dito sa flood control project na ito. Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang. Yes. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to. So yan mga kaubayan, ako talaga itong sa Abante. Kahit paghalu-haluin, yung problema ng bansa natin, no? Kahit paghalu-haluin mo na, itong nakikita ko dito kay Abante, dito sa mga komkom mga chair na ito, Mr. Chair na ito. Kahit paghalu-haluin mo na, yung kung ano-anong mga issue, mga problema ng ating bansa, isa lang po ang kanilang tumbok. Palaging, ito nang tinutumbok na at tinutumbok na mo yung mastermind. Sinasabi na dito ng ilang mga nandyan sa Malacanang, okay, nandyan po sa Kongreso. Pero si Abante, iba, lumilihis si Abante. Pumupunta sa Duterte. 'Di ba? Ay nako. Abante. Wala nang kakagat sa mga ganyang estilo mo, no? Lahat na lang ng pag-uusapan natin dito, papunta ka talaga sa Duterte, no? Anyway, yung reporter na rin na nagtanong na yon, eto, may kutob lang ako, Bakit naman gano'n ang nangyari? Hindi kaya mga kabayan nagkakaroon ng envelopmental dyan? Sabi nga ni Sir Jason sa envelopmental journalist. Okay. Anyway, ito pa mga kabayan, pasadahan naman po natin ito si Senator J.V. Ejercito. Sabi po dito ni Senator J.V. Ejercito mga kabayan, nobody is scared to get into irregularities or corruption because no one goes to jail. Nako naman. Ngayon nyo patunayan, no? Ngayon nyo po patunayan na kailangan mayroong kinatatakutan. Kailangan mayroong kinatatakutan kamay na bakal, no? Para dito sa mga korap at gumagawa ng irregularities sa ating gobyerno. Kasi kung pag walang pangil ang ating mga batas, mga kaubayan, no? Wala. Mahirap yan, pag nilunok mo yan, buo pa, di ba? Kasi walang pangil, walang ngipin. Dapat you should grind, no? Ano muna mo yan? Tawag dito? Ngunguyain mo muna yan, no? Pero ang hirap dito sa mga magnanakaw sa ating gobyerno, hindi nang inunguya. Lunok na lang ng lunok ng kaban ng bayan. Sana mabilaukan kayong lahat. Di ba? Anyway mga kabayan, sisimulan na pala ni Redon, ni Representative Terry Redon ang kanyang investigasyon dito po sa flood control project na ito. Ito po ang balita mga kabayan, pakinggan po natin to. Magkasama pala si Redon at si kaya naman pala magkasama si Redon at si Abante. Ito pakinggan po natin to. Yung House Infrastructure Committee hearing sa September 2. Magsisimula po ito ng 9 a.m. Sa darating pong Martes. At lahat po ng mga kailangang imbitahan ng mga resource persons. Kasama po dyan yung pong official DOM ng Department of Public Works. Si Salde ko din, di ba sabi mo kay Ma'am Corina
Karen Davila, ang kumkurina. Kasabi mo kay Karen Davila na iimbitahan nyo dyan si Saldico. Nako, aantayin po namin yan. Ha? Ibabalita at isishare po namin ang mga sasabihin, ang mga ibubulgar kung meron man, no? Nitong si Saldico, or mabibisto ninyo dito kay Saldico. Di ba? Highways, yung pong lahat ng makontratista na binabanggit po ng Pangulo. Dito po sa talaga po nakakuha ng malalaking mga flood control projects, no? Iimbitahan din po natin yung Sims Construction Trading, yung pong itinuturo po na kontratista ng ghost projects sa Bulacan. Iimbitahan din po natin yung iba pa Saldico, gobyerno na makapagbigay po ng konteksto dito po sa proseso ng pagkakaroon po ng mga proyekto ng gobyerno. So kasama ho dyan po yung GPPB, which is the Government Procurement Board, at yung pong PICAP. Wala pa si Saldico. Nag-accredit po ng mga kontratista. Very important siguro na maglinaw ho sila dahil meron pong fresh allegation from the Senate na even po yung accreditation daw po ng mga kontratista ay bat-bat daw po ng katiwalian. So, wala, hindi binanggit si Saldico, mga kababayan. Pero sabi niya po kay Karen Davila, oo, iimbitahan namin yan. Bakit hindi inimbitahan? Baka sa susunod na hearing, nako, dismayado tayo dito, ha. Well, anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin si Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, ayaw kong magbigay ng libreng advice sa BBM administration. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Oo nga no? Kasi nagdadrama lang sila Puro kaliwat kanang kadramahan lang ito. Sabi po dito, panoorin na lang natin sila sa kanilang sarsuela. Ay, nako po. Yan po ang naging komento ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. sa problema ng korupsyon sa bansa. Partikular na sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nako. Yan mga kababayan. Sabi niya, yan ang tanungin siya. Sabi niya yan nung tanungin siya, mga kababayan. Talaga. Wag mo nang silang tulungan. Wala ka rin naman maitutulong sa kanila. Madadamay ka pa, Vice President Sara Duterte. Hayaan mo yan sila. Total, sila naman ang gumawa ng mga script na ito. Sila, pabayaan mo silang magkabuhol-buhol sa script nila. Di ba? Anyway, mga karibin natin, eto si Ma'am Jessica Soho. Ayan paminsan-minsan lang natin ito ma-share. Sabi po dito ni Jessica Soho, hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan. Kung di kasakiman. Nako, palakpakan po natin. Yan po ang panghuling topic natin, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? Talaga, oo. Hindi mahirap talaga intindihin, no? Na hindi po pagbaha ang nagpapalubog sa atin. Kasi, kung di ang mga sakim. Kasi, may pondo naman tayo. Pero ito pong mga sakim, ay hindi naman nila ginagamit ng mabuti itong ating budget. Kaya lulubog talaga ang ating bayan sa baha at lulubog din sa utang. Lahat na, lulubog ang ekonomiya, maghihirap ang taong bayan, lahat apektado. Akala nyo siguro ganun-ganun lang yun, no? Itong flood control na ito, hindi apektado ang lahat no? Kasi lulubog ang ating bansa sa baha. Ngayon, mangungutang sila na naman para mag-flood control project. Lulubog po ang ating bansa sa utang. Pag lumubog po sa utang, ay nako, lulubog din ang ekonomiya. Pag lumubog ang ekonomiya, maghihirap ang taong bayan. Pero, isa lang po ang sigurado dyan. Maghirap man ang ating bayan. Patuloy po tayong kakaltasan ng ating mga tax. Di ba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito sa ating talakayan ngayon? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan
ang inyong opinyon. Maraming salamat po.